Magandang araw! Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Sa unang balita, Pilipinas magtutuon sa gas renewable energy dahil sa lumalaking demand. Plano ng pamahalaan ng Pilipinas na pabilisin ang paglipat mula sa uling patungo sa natural gas at renewable energy upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasahang tataas ng 6.6% ang konsumo ng kuryente sa loob ng susunod na 2 taon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 17 taon, bababa umano ang paggamit ng coal-fired power plants habang tataas ang produksyon mula sa hydro, solar, wind at gas. Gayunman, nagbabala ang kalihim na may kakulangan pa rin sa supply ng gas turbine at posibleng magtaas ng singil sa kuryente dahil sa mga gastusin sa infrastruktura at transisyon. Lumulubong galit ng publiko sa katiwalaan sa flood control projects. Dumadaloy ang galit ng taong bayan matapos ang pagkamatay ni Cristina Padora, isang health worker sa Bulacan na nakuryente habang inililigtas ang mga gamot sa gitna ng pagbaha. Ginamit ng mga mamamayan ang kanyang kaso bilang simbolo ng kapalpakan at katiwalian sa mga flood control project ng gobyerno. Batay sa investigasyon, mahigit 545 bilyon ang inilaan para sa halos 9,800 proyekto. Ngunit marami rito ang di umano'y ghost projects, labis na pinresyuhan o napunta sa kickbacks. Sa Bulacan lamang tinatayang 20% ng pondo bawat proyekto ang nawawala. Chinese Coast Guard binangga at binuusan ng water cannon ang barko ng Pilipinas. Nagpatuloy ang tensyon sa dagat timog China matapos banggain at buusan ng malakas na water cannon ng Chinese Coast Guard ang BRP Dato Pagwaya, isang barkong panggobyerno ng Pilipinas malapit sa isla ng Pag-asa, Ito Island. 2 pang bangkang pangisda ng Pilipinas ang tinamaan ng water cannon. Ayon sa China, pumasok daw ang mga barko sa kanilang teritoryo. Ngunit iginiit ng Pilipinas na bahagi iyon ng karagatang sakop ng soberenya ng bansa. Mariing kinundinan ng Estados Unidos ang ginawa ng China at nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Smartmatic sinampahan ng kaso sa US dahil sa umano'y panunuhod sa mga opisyal ng halalan. Tinampahan ng mga taga-usig sa Estados Unidos ng kasong money laundering at bribery ang kumpanyang Smartmatic dahil umano sa pagbabayad ng higit $1 milyong na suhol sa mga opisyal ng halalan sa Pilipinas mula 2015 hanggang 2018. Ayon sa mga dokumento, layunin ng suhol na makuha ng kumpanya ang kontrata para sa halalan sa pagkapangulo noong 2016. Iginanggi ng Smartmatic ang mga paratang at iginiit na politically motivated ang kaso.
ICI humiling ng lookout bulletin laban sa 16 pang dagdag na sangkot sa katiwalian. Inirekomenda ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa Department of Justice o DOJ ang pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBOS laban sa 16 pang individual na nasasangkot sa anomalya ng flood control projects. Kasama sa mga pinangalanan ang mga dating kongresista, district engineer, project engineer at ilang pribadong kontratista. Kinumpirma ng DOJ na may mga naunang ILBO na ring ipinalabas upang maiwasan ang pagtakas ng mga suspect. At nagpatupad ng flight restriction sa Bulusan, Canlaon na Taal. Naglabas ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nagbabawal sa mga eroplanong lumipad sa paligid ng aktibong bulkan na Bulusan, Canlaon na Taal dahil sa tumataas sa aktibidad ng mga ito. Pinayuhan ang mga piloto at airline operator na mahigpit na sundin ang restriction hanggang sa bumaba ang panganib. DOH walang lockdown sa influenza-like. Nilinaw kahapon ng Department of Health o DOH na hindi sila magpapatupad ng lockdown nang dahil lamang sa mga naitatalang kaso ng influenza-like illness o ILIs sa bansa. Nauna rito, kumalat ng ilang social media posts na ilang lugar sa Luzon ang isa sa ilalim sa lockdown dahil sa umano'y outbreak ng ILIs. Tinawag naman ito ni Health Secretary Teodoro Herbosa na fake news at sinabing, "Let me explain. The lockdown was done during COVID. There is no more planned lockdown. That is fake news." Muli ring tiniyak ni Herbosa na walang nagaganap na flu outbreak sa bansa at ang mga sakit na kumakalat sa bansa ngayon ay seasonal respiratory illness lamang. What we have is the seasonal respiratory illness. It's not a flu outbreak. We do not have a flu outbreak. It is our ILI season. Marami siyang sakit like ubo, sipon, trangkaso, and all other similar illnesses that spreads very fast during the rainy season. Paliwanag pa ng health chief. Paniniguro pa ni Herbosa, inaasahan na nila ang pagdami ng maitatalang ILIs na nauuso aniya kapag per months. Gayunman, mas mababa pa rin naman ang mga naitatalang kaso ngayong taon na nasa 133,000 lamang hanggang Setyembre kumpara sa 155,000 kaso na naitala sa kahalintulad na panahon noong 2024. We know many people are getting sick. Magkaibang virus yun. Wala tayong outbreak from a single virus. There is no need to declare a lockdown, but there is a recommendation to start wearing your mask or staying at home when you are sick. That is our public health recommendation. Dagdag pa ng kalihim. 13 luxury cars ng Discayas ipapasubasta sa November 15. Nakatakda ng i-auction o ipasubasta ng Bureau of Customs or BOC ang 13 luxury vehicles ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Discaya sa November 15. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, target nilang maging competitive at transparent ang bidding para sa mga naturang sasakyan. Sinabi ni Pomuceno na ang minimum na maaaring kitain ng pamahalaan mula sa bidding ay dapat na 200 million hanggang 220 million. Matatanda ang unang inisyuhan ng BOC ng warrant of seizure and detention ang 13 sa 30 luxury vehicles ng mga Discaya dahil sa kawalan ng import entry o ng certificate of payment. Samantala, ang 17 pa ay may import entry at certificate of payment, ngunit ipinasa ilalim pa sa post-clearance audit. Una nang sinabi ng BOC na isa sa ilalim nila ang mga potential na bidder
ng mga sasakyan sa screening. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. PhilAm TV. For PhilAms, by PhilAms, on free TV. The only channel available on free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with PhilAm TV. Visit our website, www.philmtv.us. Dalawang Pinay na nawawala sa Hongkong, natagpuang ligtas. Natagpuan na at kapwa na sa ligtas na kalagayan ang dalawang Pinay workers na unang iniulat na nawawala sa Hong Kong. Ayon kay Department of Migrant Workers DMW Secretary Hans Leo Kakdak, dakong alas 10:30 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang Migrant Workers Office o MWO, Assistant Labor Attaché sa naturang bansa mula sa kanilang case officer na ibinalitang natagpuan na ang mga Pinay. Kaagad umanong dinala ang mga ito sa istasyon ng pulisya kung saan sila sinundo ng mga tauhan ng MWO upang dalhin sa kanilang tanggapan sa Hong Kong kung saan sila kasalukuyang nananatili. Matatanda ang mga OFWs na sina Aimee Mahilong, Pabuaya, 24 at Aleli Perez Tibay, 33, ay huling nakita sa Chun Wan District bago mawala noong October 4. Ayon kay Kakdak, naligaw ang mga Pinay sa Long Moon Country Trail kaya hindi nakauwi. Bilang resulta naman ng pangyayari, ang mga Pinay na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong ay sinibak sa trabaho ng kanilang mga amo sa standard procedure aniya sa ilalim ng Hong Kong Labor Regulations. Ani Kakdak, sa ngayon ay hindi pa nila matukoy ang magiging kabuuang sirkumstansya ng pangyayari dahil hindi pa naisa sa ilalim sa medical check-up ang mga Pinay at hindi pa rin nakakapagpaliwanag sa kanilang employer. Gayunman, ani Kakdak, ang mahalaga sa ngayon ay ligtas ang mga Pinay at nasa maayos na kalagayan. Dagdag pa niya, ang pananatili ng mga ito sa Hong Kong ay nakadepende kung pinal na ang kanilang terminasyon sa trabaho. Tiniyak din naman ni Kakdak na kagad nilang ipapa-repatriate ang mga Pinay kung kakailanganin. Sa mainit na balita, isang UB Express ang nang-araro ng maraming motorsiklo sa Commonwealth Avenue na ikinamatay ng isa katao at ikinasugat ng 3 pa. Ang driver na kinilala bilang si Roel de la Serna ay inaresto. Iniimbestigahan ng Land Transportation Office o LTO ang insidente at sinabi ng ahensya na dumaan ang driver sa drug test kahit negatibo ang resulta ng breath alcohol test. Ayon sa mga saksi, patuloy na umararo ang UB Express kahit sinubukang harangin ng isang truck driver. Samantala, patuloy at tuloy-tuloy ang ginagawang malawakang pagtulong sa ating mga kababayan ng grupong The Fraternal Order of Eagles das Philippine Eagles Incorporated under the leadership ni Kuya NP Ronald de los Santos. Ang grupo sa pamamagitan ng Triple D Commission sa pamumuno ng kanilang chairman na si Kuya Joseph Ocson ay abala sa pamamahagi ng pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan na apektado ng nagdaang kalamidad gaya ng lindol at bagyo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa gaya ng mga gamot, malinis na tubig, pagkain at ilang kagamitan para makatawid sa naranasang kalamidad. Nananawagan din ang grupo ng suporta sa lahat ng miyembro
para mapagsama-sama ang mga maiipong ambag mula sa iba't ibang clubs at regions. Nananawagan din ang grupo sa mga miyembro na suportahan ang ilang mga programa gaya ng gagawing fun run sa October 19, 2025 na gaganapin sa Parklinks C5, Quezon City. Patuloy din ang panawagan ng kanilang National President na si Kuya Ronald de los Santos ng pagkakaisa. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner, FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!